Gandang umaga po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa ating ampalaya. Nagpo-pruning po tayo ng mga dilaw na dahon, yung mga matatanda ng dahon. Ayan, ang dami. Ikakuha na po ito, 30 harvest. Pero parang wala pa pong bawas yung bunga. Yun na po niyo. Ang dami pa rin po. Oh, napakadami. Sa totoo lang, tuturo na paano po natin patatagalin ang buhay ng ating ampalaya. Tuturo natin po sa inyo kung paano po natin bubuhayan ng matagal ang ampalaya. Ibigay nyo, ika-20 harvest na. Tingnan nyo yung bunga, ang dami pa rin. Tsaka dami sumusunod. Yan. Dami po. Dito sa mga gilid ang dami rin po, malalaki na. Yan. Ayun. Marami po. Sa mga gilid. Kaya hindi ko po binabawas lahat ng mga sanga-sanga ng ampalaya sa gilid kasi namumunga pa rin po yan. Dami po. Paano natin patatagalin ang buhay natin ng ampalaya? Madali lang po yun. Fertilizer lang po. Huwag po tayo maniwala dun sa mga mamahaling fertilizer. Ginamit ko na po yun dati. Mas madali po ang buhay ng tanim natin dun. Commercial po. Huwag po tayong maniwala sa mga incheck na mga Chinese na mga napakamahal po ng fertilizer nila. Tapos ang epekto po ganun din. Ito simple lang to, 14 lang to, urea, potassium na kanan. Tsaka sulfate. Pag medyo tumatanda na rin po yung ampalaya natin, abunan po natin ng sulfate para bubulas siya uli. Halo natin sa urea tsaka 14 para muli siyang bubulas. Ito, dalawang araw pa ang harvest nito mula ngayon. Malalaki na nga. Ang dami. Ika-20 harvest na po tayo. Yan yung bago natin palaya. Yan. Malapit na rin po yan. Dami pong sumusunod. Yan. Yan ang dilaw na dahon, matatandang dahon na. Mag-aalagaan po natin ng fertilizer. Ito linggo-linggo nag-apply po tayo ng fertilizer. Kasi kung sa tao pa
Nagpapadidi yung palaya natin. Marami siyang pinapakain. Tingnan mo, ang dami oh. Nagbibitay lang yung mga pinapakain niya. Kailangan pakainin din natin siya ng maganda. Ayan. Abot po tayo ng mahigit 30 harvest kung mahusay po tayo mag-alaga ng ampalaya. Isipin nyo, 20 harvest na ako. Tingnan nyo yung bunga oh, ang dami pa. Tsaka marami pang sumusunod na maliliit. Ayan. Isipin nyo yan oh. 20 harvest na po tayo. Pulyar. Dahil pang maliliit oh. Oh. Yun. Daming sumusunod. Tsaka ito babalok to pag dami po. Tingnan po, ang dami po. Tsaka hindi lang po pag-aabono, pag i-spray din po natin, alagaan po natin siya ng spray. Dahil pag may sakit po yung ampalaya natin, nagka-virus po yan, hindi po mamubuhay na matagal yan. Malaki na. Hindi po mamubuhay ng matagal yung ampalaya natin pag hindi natin alagaan ng spray. Yung sinabi ko sa inyo sa mga vlog ko dati, ilang gamot na gamitin natin. Kung baka mayroon kayong alam na mas maganda doon, subukan nyo. Importante na walang sakit po yung ampalaya natin. Ito, ang daming tanggaling mga dilaw na dahon, no? Mga tatanda na.
Hanggang dito na lang po. Sa susunod na lang po naman na naman po. Paki-subscribe na lang po kung gusto nyong makabahagi pa tayo ng konting kaalaman natin. Tignan natin yung bagong tanim natin na pan. Malapit na po yung umakyat. Yung taniman natin ng okra, hindi pa na lilinisan. Ito mga first week po ng ano ito ng January. Harvest na po tayo. Madali lang po ito. Malapit na po isang buwan to. Sa 16 po mag isang buwan to. Isprayan din natin ito bukas ng ano, fungicide. Kasi parang nag-light na siya. Ganito na lang po. God bless you sa inyong lahat. Bayan po kayo ng mga Diyos sa inyong ginagawa. Salamat po.